Isang malinaw na wake-up call ang mga pagbahang itinulot ng Bagyong Tino para sa agarang pagpasa ng National Land Use Act. Giit ng kongresista, malaking bahagi ng pinsalang iniwan ng bagyo ay dahil sa gaps at high-risk land planning na siyang nagpataas lalo sa banta ng kalamidad. Tinutukan yan ni Milky Rigunan. Napapanahon na i-certify as urgent bill ni Pangulong Bongbong Marcos ang National Land Use Act kasunod ng banta ng climate change na nagdudulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, napag-alaman sa nagdaang Bagyong Tino, ang pinsala ng bagyo ay ang malalampuwang o gaps sa National Land Use Planning at Disaster Risk Management. Gate ni Libanan, mahalaga ang wastong land use planning para mabawasan ang banta ng mga kalamidad. May taguyod ang climate resilience at environmental integrity. Kapag may matinong land use planning, kasama sa dapat matigil ang pagtatayo ng mga komunidad sa mga lugar na hindi ligtas, lalo na sa mga mapanganib o may banta ng pagbaha, landslide, pagragasan ng tubig at coastal storm surge. Babala ni Libanan, marami pang malalakas na bagyong haharapin ng Pilipinas, kaya kailangan na ang bagong land use policies na makasasabay sa lumalalang kondisyon dulot ng climate change. Dagdag pa ni Libanan, kapag naisabatas ang National Land Use Act, magsasalba itong master framework ng bansa para sa alokasyon, utilization, management at development ng mga lupain at natural resources. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.